Matthew chapter 20, verse 28. Everybody read. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Tayo po ay manalangin, tagilang Diyos, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa araw na ito at patuloy nga po bigyan nyo kami ng spiritual na kaunawaan upang aming mapakinggan, Panginoon, ang mga salita mo na siyang may pangaral sa aming buhay. Patuloy ka nga pong magpala at buksan mo nga aming mga puso. In Jesus' name, Amen. Gusto pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong umaga, His life, a ransom for many. Ang kaniyang buhay na pangtubos sa marami. At kung ating titignan, yung katubusan ng ating mga kasalanan ay ginawa na 2,000 years ago. At ito yung antas ng ating kaligtasan na tinatawag nating legal phase of our salvation. Kaya yung antas ng kaligtasan na ito na ginawa ng ating Panginoong Kristo ay binabanggit niya dito sa Matthew chapter 20 verse 28. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kaniyang buhay na pangtubos sa marami. Ito po yung layunin ng kaniyang buhay. Ito po yung plano ng pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Sa mundong ito, in a world, sabi po ng Biblia, in a world full of conditional love, broken promises, and selfish motives, there stands one love unmatched. Merong isang pag-ibig na hindi kayang pantayan, unmeasured, hindi kayang sukatin, and undeserved, at hindi natin deserve. Kaya sabi ng Biblia, kung ating titignan, ginamit po yung salitang many. Pastor, meron namang binabanggit ang Biblia na all men to be saved. Tignan nga po natin yan. 1 Timothy chapter 2 verse 4 sa salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Everybody read. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. So sabi ng Biblia, many, iilan. At binanggit dito ay all, lahat. Yung salita ng Diyos ba ay may contradiction? Para magka-kontra-kontra ang salita ng Diyos para gamitin yung many, marami, at saka yung lahat. So yung many po doon sa Bible, He gave His life a ransom for many. Ibig sabihin, yun po ay yung mga particular na tao na ililigtas ng Panginoon, tutubusin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, kung ating titignan, tinawag itong particular redemption or tinatawag itong limited atonement. Bakit limited? Sapagkat ang kaligtasan ay para lamang sa mga hinirang ng Diyos. At kung ating titignan, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ito ang yung all men, barito ay lahat ba ng tao ay maligtas na tinutukoy? Ito ba ay general ba ito na every individual person or particular people? Mga kapatid, ang tinutukoy niya po rito ay particular people. Kung ang lahat nga ng tao ay tinubos ni Kristo,
di wala na ho sanang pupunta ng impyerno. Bakit? Tinubos lahat eh. Kaya ang sabi niya, who will have all men? Kalooban niya ang lahat ay maligtas. Pero sino ba yung lahat na tinutukoy rito? Kaya tignan natin sa verse 5 and 6. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Verse 6. Who gave himself a ransom for all. Hindi po many yung binanggit niya. To be testified in due time. Na ibinigay kanyang sarili na pangtubos sa lahat na nagpagpapatutuong mahayag sa sariling kapanahunan. Nasaan ba ang kasagutan? Alam niyo ang kasagutan ito. 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 6 plus Matthew 20:28 equals John 6:37. Iyon po yung addition nun. Tignan nyo yung John 6:37. Yung salitang all, binanggit niya. John 6:37. John 6 chapter 37. Ano yun? Sabi, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Kaya yung all doon, mga kapatid, yung lahat doon, yung salitang all ng 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 6, yung all po doon ay yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo. Kailan nagbigay ang Ama kay Kristo? Sabi ng Biblia, nangyari po yan, kung titignan po natin, yung 2 Timothy chapter 1, kung hindi po ako nagkamali, or 1 Timothy chapter 1. Nasaan na ba yun? Na ang sabi noon, we are given us in Christ Jesus before the foundation of the world. Alam ko, nandito lang po yun, mga kapatid. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Kaya ito po yung mga binigay ni Kristo, binigay ng Ama kay Kristo, na salitang all. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Everybody read. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Tignan nyo, which was given us, na tayo ay ibinigay kay Kristo, kailan? Before the world began. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya ito yung mga taong ibinigay ng Ama kay Kristo sa John 6:37, ito yung kanyang kalooban na kanyang tutubusin sa kanilang mga kasalanan. Ayaw tanggapin ng iba yan. Ang sasabihin nila, ang Diyos daw ay unfair. Hindi po unfair ang Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit merong naligtas o merong maligtas ay dahil namili ang Diyos. At ito po ay tutubusin lamang ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, legally at vitally, sa vital phase of salvation, makikita natin yung regeneration of the Holy Spirit, na ang Ama, na ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, ay iboborn again niya yung tao. Tayo po ay bibigyan ng buhay. Pag sinabi mong born again, ibig sabihin ay ito po ay implanting a new life o pagbibigay ng bagong buhay. Nakuha po nyo? Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay hindi po conditional. Yung kanyang paghirang ay it is not a broken promise.
ito ay yung kanyang pag-ibig sa krus. Kung ating titignan sa Romans chapter 5 verse 8, kung basahin po natin ng sabay-sabay. Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us. Everybody read. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So makikita natin mga kapatid, yung kanyang kamatayan ang siyang nagligtas po sa atin. Verse 9, much more than, sabi po ng Biblia, being now justified by His blood, na tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano pa? We shall be saved from wrath through Him. Kaya ito po, yung legal na kaligtasan na walang kondisyon na ginawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Wala na tayong idadagdag doon sa ginawa sa krus. Nanonood ako kanina, merong nagpepenitensya nung mga nakaraan, nung mga mahal na araw. Bakit kaya mahal na araw? Bawal ang karne. Bawal magkatay. Merong hinihila nila, tinatayong krus. May nakalagay doon na nakapako. Alam nyo, habang tinatayo nila yung krus na yun na may tali, yung tao na nakapako doon, na nakatali, ewan ko kung nakapako yun, nakatali. Alam nyo nangyari, nahulog. Nahulog, mga batid. Kaya hindi pwedeng gayahin yung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya makikita po natin, ito po yung gospel of grace ng 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4 na tinanggap po natin in a practical way. 1 Corinthians chapter 15, basahin po natin yun. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. For I delivered unto you first of all, sabi ni Pablo sa mga Corinthians, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture. Verse 4, everybody read, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Kaya ito po yung gospel of the grace of God na tinatawag. So in this present age, salvation is not earned by works. Ano ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay it is a promise before the world began. Ang kaligtasan ay hindi po offer. Ang kaligtasan ay promise. Kailan? Titus chapter 1 verse 2. Hindi ho nawawala sa usapin yung Titus chapter 1 verse 2, mga kapatid, na pinag-aaralan po natin. Isigaw nga po natin yung Titus chapter 1 verse 2 and 3. Everybody read. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. Kaya makikita po natin yung eternal life, naligtas po tayo before the world began. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang pumili sa atin, ang Diyos ang siyang tumanggap sa atin. Hindi ikaw ang unang tumanggap. Tama? Kahit gusto mong tatanggap, kung hindi ka tatanggapin, wala ka pa ring value. Hindi kamay ng tao po ang nauna. Kaya ang kaligtasan, ayon sa Biblia, ay it was promised before the world began. Ang kaligtasan sa iba, yung nagkaroon lang sila ng buhay na walang hanggan.
nung sila ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay. Before the world began, itinatak na ng Diyos sa atin yung kaligtasan na ito. Inireserve na sa atin. Ipinangako na po sa atin, hindi inoffer sa inyo sa pamamagitan ng soul winning. Kaya yung iba, may spiritual father pang nalalaman eh. Mga batid eh. Kaya yung ransom, kaya doon sa Matthew 20:28, He gave His life a ransom for many. He gave His life a ransom for all. Walang diferensya yun. Yung all, yun na yung result. Yung many, you are chosen out of many. Tama? Mga kapatid, bakit ikaw, hindi yung kapitbahay mo? Blessed ka. Yung iba, ang tawag dyan ay swerte. Ano, Brad? Yung iba, reprobates, itinakwil. Kasi may pinagpilian ka eh. Tama? Kaya, meron pong two sides ang predestination. Yung tinatawag nating election at saka reprobation. Hindi ka pwede pipili na kukunin mo lahat. Talagang merong maiiwan. Merong maleleft behind. May mabibehind talaga. Hindi lahat dyan ay may honor. Yung iba, sabi ng Biblia, merong dishonor. Gusto nyong makita yun? Mga kapatid, pwede po nating tignan yun. Yung binabanggit po ng salita ng Diyos. At alam po natin, may mga pinagpilian talaga ang Panginoon. Meron po yan sa Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 21. Anong sabi po ng Biblia? If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Meron pa. Romans chapter 9. Romans chapter 9. Romans chapter 9. Nakita niyo na po? Verse 21. Hath not the potter power over the clay? Ang potter na tinutukoy po rito ay yung ang ating Diyos. Hath not potter power over the clay? Meron bang kapangyarihan yung clay? Alam niyo yung clay, ito, yung banga. Yung banga ba ay nagse-self-form ba yan? Hindi. Hindi. May gagawa po niyan. Ang tawag po ng gumagawa ng banga ay magbabanga. Kaya yung banga ay walang kapangyarihan sa kanyang sarili. Of the same lamp, to make one, sabi niya, vessel unto honor, and another unto dishonor. Kaya meron po talagang election, and that is the vessel unto honor. Ang reprobation is another to dishonor. Kaya merong honor at saka dishonor. Tingnan sa verse 22. What if God, willing to show His wrath, everybody read, and to make His power known, endured with much long suffering, meron pong vessels of wrath fitted to destruction. Verse 23, that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy. Kaya yung mga elect, yung mga hinirang ng Diyos, they are the vessels of honor. Sila po yung
vessels of mercy. Amen? Napakapalad nyo, mga kapatid. Naniniwala kayo, kapag bumili kayo ng banga, hindi lahat ng banga bibilin nyo. Pinipili nyo, di ba? Kasi merong hindi fit dyan na yung pagkagawa, hindi maganda. Kaya ganun din dito sa atin, mga kapatid. Merong vessels of mercy, which He had afore or before prepared unto glory. Kaya yung hinirang niya sa kaligtasan, they are prepared unto glory. So in this present age of grace, salvation is not earned by works. It is a promise before the world began. Paano ba tayo iniligtas ng Diyos? Ano ba yung kaligtasan na ginawa? Number 1, yung ating kaligtasan, it was based on His passionate love. Ephesians chapter 1, verse 4. Alam kong nagsasawa na kayo rito, pero hindi tayo dapat magsawa rito. Ano po? Ephesians chapter 1, verse 4. Everybody read, according as He hath chosen us in Him. Kailan? Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ito po yung passionate love. Ito po yung foundation ng kaligtasan po natin. Yung passion of the cross. Yung passion na ginawa ni Kristo sa krus. Mga kapatid, ito po, bago yung krus, yung pag-ibig muna ng Ama, ang siyang nauna para tayo po ay piliin, para po tayo ihirang sa kaligtasan. It is His passionate love. Kaya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, we are chosen as in Christ. We are chosen as in love. We are predestinated as, sabi ng Biblia, unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Kaya He suffered for you, particularly. His love was proven in pain. Yung kanyang pag-ibig ay na-proven na, nasubok na, sa pamamagitan ng kanyang mga, ano yung pain ng Tagalog? Pagpapasakit, mga kapatid. It was a passionate love. Hindi mo na kailangang magbuhat ng krus. Hindi mo kailangang magpenitensya. Amen? Kaya mga kapatid, mahalaga po sa atin. Yung ginawa ng Panginoon, personal suffering. Hindi mo ito suffering. Hindi mo paghihirap ang kaligtasan. It was a personal suffering of Christ. Isaiah 53 verse 5. Medyo yata malakas yung channel sa kabila. Okay. Isaiah 53 verse 5. Isaiah chapter 53 verse 5. Sabayan na lang natin, mabatid, ng pagbabasa. Everybody read Isaiah 53:5. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling kayo. Alam nyo, minsan hindi natin na-appreciate ito. Bakit? Kasi lahat ng tao makasarili. They are self-centered. Kaya minsan, akala ng tao, sa pamamagitan ng kanyang sarili, magagawa niya yung bagay na ito para sa kanyang kaligtasan. And that is pride, mga kapatid. Kaya yung passionate love ng ating Panginoong Kristo ay personal suffering. Hindi lamang personal suffering. Yung kanyang pagpapakasakit ay it is a painful sacrifice. Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2, mga batid.
Everybody read Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya kung ating titignan yung kanyang painful sacrifice, sabi po ng Biblia, it was set or prepared before him, endured the cross. Siya ay nagtiis sa krus. Bakit? Dahil sa iyo. Dahil sa atin. Upang bayaran ang lahat ng ating pagkakasala. Mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya po ang may agda ng ating pananampalataya. Why? Because He endured the cross. Hebrews 12:2. Pangatlo, na subpoint po natin. Yung redemption, it was planned. Personal suffering before the foundation of the world. Painful sacrifice. Yung plan redemption, Acts 2:23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Acts chapter 2, verse 23, sabi po ng Biblia, him delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Yung kanyang kamatayan ay it was under the determinate counsel and foreknowledge of God. Ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Verse 24, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Kaya maging ang kamatayan ay hindi pwedeng magtagumpay sa kanya. Bakit? Balang araw, mga kapatid, kahit na tayo ay mamamatay, nakasimangot man kayo sa inyong mga kabaong o naka-smile man kayo, kung kasama kayo sa paghirang ng Diyos, balang araw, mga kapatid, yung panahon na tayo ay bubuhayin na maguli, may wala ng sting ang kamatayan sapagkat tayo ay ibabangon ng Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya makikita po natin dito, it was not possible. Hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. Bakit? Napagtagumpayan niya yung kamatayan sa krus. Sabi ng Biblia, pangatlong araw na maguli, siya ay nabuhay dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Napakapalad po nyo. Napakapalad po natin. Kaya yung passionate love ng ating Panginoong, it was started before the world began. Kaya sabi po ng Biblia ay He gave His life a ransom for many. Ransom. He gave His life a ransom for many. That is a passionate love. Number 2, He gave His life a ransom for many. That is a perfect love. He was sinless for you. He qualified to be your substitute. Alam nyo, mga kapatid, kung taon-taon tayo siguro magbubuhat ng krus para sa kapatawaran ng kasalanan natin, walang magsusurvive dito kahit isa. Tama? Baka ayaw nyo pa nga eh. Tapos lalatayin ka ng mga masasamang tao, gaya ng ginawa ni Kristo. Kung yearly nga na requirement yun, sige nga. Hanggang saan ba ang kaya mong magbuhat? At ilang kilo ba yung krus na yan? Para makarating ka lang sa langit. Siguro, tad na ng lata ito.
Di ba? Hindi panata ito. Pero meron ng substitute eh. May nagbayad eh. Hindi mo kasi kayang magbayad. May nagbayad. Kaya, doon sa 1 Peter chapter 1 verse 19, merong pure lamb. 1 Peter 1:19. 1 Peter chapter 1 verse 19. Everybody read, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, kagaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, without blemish and without spot. Pure, a perfect lamb, hindi bulag, hindi payat, hindi pilay, walang galis, walang garapata, walang kuto, malinis na nakahain sa Diyos. Ganun ang pag-ibig ng Diyos, walang kapantay. Sana maalaala nyo yung bagay na ito. Mahalaga para sa inyong kaligtasan na ito. Maliban na lang kung wala kang spiritual na pangunawa at wala kang spiritual na appetite sa salita ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Meron bang ibang mag-aalay para sa kasalanan ng tao? Para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan? 2 Corinthians 5:21. Anong sabi ng Biblia? For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that he might be made the righteousness of God in him. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin. Inari niya na may sala, siyang umako sa lahat ng ating mga pagkakasala, sa lahat ng ating mga pagkakamali, sa lahat ng ating mga pagkukulang. Hindi man kayo naging tapat sa Diyos, pero ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Kaya wala siyang hiniling na requirement para sa kaligtasan po natin. He is our perfect life. He is our perfect substitute. Walang ibang makakagawa nito. Hindi pwedeng ihain yung taong nagkasala para sa kasalanan ng mundo. Ito lang ang legal na kaligtasan po natin na inihain sa krus na kagaya ng kordero na siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya tinawag po itong perfect life. Kaya minsan kahit anong pangaral mo sa tao, kung hindi talaga kayang pakinggan ito, gusto ng tao pupunta lang ng langit pero hindi makapahagbang sa simbahan, ano? Bakit? Maraming struggle. Nung mahirap, puro Diyos. Nung umangat, ay wala ng Diyos. Bakit? Meron na eh. Kaya nga sabi ng Biblia, you cannot serve God and mammon. Tama yung principle. You cannot serve God and riches. Kaya ngayon, tapos, ang nire-require lang sa Panginoon sa iyo, once a week lang. Wala pang isang oras. Amen? Mga batid. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might make the righteousness of God in him. Yung perfect life ang required. Yung pure lamb ang requirement. Matthew 3:17. Matthew 3:17. Everybody read. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Isang anak na beloved Son na kinalulugdan ng Diyos, pero ibinigay niya para sa atin.
para hindi tayo mag-alay para sa pagkakasala taon-taon, para pagtakpan ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na makita po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos po sa buhay natin. Hebrews 7:25. Hebrews chapter 7 verse 25. Everybody read, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession of them. Dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsilapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang namamagitan sa Kanya. Kaya si Kristo yung ating tagapamagitan. Siya po yung ating mediator, tagapamagitan between God and men. Pangatlo, He gave His life a ransom for many. It was a passionate love. He gave His life a ransom for many. It is a perfect love. Pangatlo, He gave His life a ransom for many. It was a provisional love. Provisional. He paid for you. The price was paid. Sabi po ng Biblia, the price was paid. Ang ibig sabihin sa Greek word po niyan ay tetelestai. It is finished. It is 100% paid. It is accomplished. Yan po yung ibig sabihin niyan, mga kapatid. Yung provisional love ng Panginoon sa atin. Price paid in blood. Yung halaga nito ay nabayaran sa pamamagitan ng dugo. Ephesians 1:7. Ephesians chapter 1 verse 7. Everybody read, in whom we have redemption through His blood. Na tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. The forgiveness of sins. Maging ang kapatawaran ng kasalanan. According to the riches of His grace. Meron bang kondisyon dyan sa kapatawaran ng kasalanan? Wala. Ayon lang sa kayamanan ng Kanyang biyaya, according to the riches of His grace. For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves. Wala kang kahit 1%. It is not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Kaya makikita po natin, mga kapatid, yung provisional na gawa ng Diyos sa buhay po natin. At it was paid by the blood, in whom we have redemption. Meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Hindi sa salapi, hindi sa kayamanan, hindi sa ginto, hindi sa mga mahalagang bagay. Mga kapatid, sabi po ng Biblia, Kanyang ginawa sa Panginoon sa krus ay it was a provisional love. Hindi ka ikaw ang unang humagbang. Hindi ikaw ang unang gumawa ng paraan. Hindi relihiyon mo, hindi mabuting gawa mo, hindi yung bautismo. Lahat ng mga bagay na ay reject. It is not accepted. Why? Because good works are as filthy rags. Sabi ng Isaiah 64:6. Dahil sa provisional love ng Diyos ay yung penalty ay natanggal. The penalty was removed. Colossians chapter 2 verse 14. Colossians chapter 2 verse 14. Sabi po ng Bible, everybody read, blotting out
the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Yung ordinansa ng batas. Ano ba ang kasalanan? Sin is the transgression of the law. Ang kasalanan na ipaglabag sa batas. Pero na-blotting out. It was erased. It was removed. It was blotted out. The handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Kaya yung 10 Commandments, dalawa na lang. Alam nyo ba, ng 10 Commandments ay ginawang dalawa na lang? Honor. Ano ba yun? Love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. May kasunod yun. Sa baba. Love your neighbor as thyself. And who is my neighbor? Lahat ba kapitbahay mo ay kapitbahay mo? Applied ba yun sa kapitbahay? Yung neighbor po rito, mga kapatiran. Sa Diyos, sa Panginoon. Those are neighbors. Oh. Hindi yan yung kapitbahay na mayroong World War III. Mahirap talaga yan eh. Kaya provisional ng Panginoon, makikita po natin, the penalty was removed. It was blotted out, sabi po ng Biblia. John 19:30. John chapter 19, verse 30. Nang banggit na yata natin kanina ito. John chapter 19, verse 30. Anong sabi po ng Bible? When Jesus, therefore, had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Akala ng kaaway na matay na, nagtagumpay na. Pero hindi niya alam. Hindi ka alam ng kaaway. Sabi ng Biblia sa prophecy, in 3 days, he will rise up again. Tetelestai, it is finished. The payment was complete. Wala kang babayaran. Hindi baga napakalaking biyaya sa atin? Para ito ang mag-motivate sa atin na dapat talaga tayo maging tapat sa paglilingkod natin sa simbahan, paglilingkod natin sa Diyos. And yet, we are not motivated. Bakit? Hanggang sa ngayon, sabi ng Biblia, ay matigas pa rin yung ating mga puso sa mga spiritual na bagay na ito. Bakit? Kasi maraming nakabaon pa na mga struggles dyan na dapat na tayo ay naka-entangled pa. Sabi po ng Biblia, doon sa Galatians chapter 5, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo po ay pinalaya na sa ating pagkakasala. Hindi na nga tayo naka-entangled po dyan. Hindi na tayo naging alipin ng mga bagay na yan. Kaya binigyan tayo ng kalayaan. Napalaya ka. You are free. You are freed from sin. Kaya sabi ng Galatians 5:1, everybody read, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. Malaya ka. Yung kalayaan na ito ay hindi ito kalayaan na ikaw ay magpatuloy sa pagkakasala. Kundi ikaw ay binigyan ka ng kalayaan para makalaya ka sa pagkakasala. Why? Because you are not a prisoner of sin. You are a prisoner of the Lord. Kaya ang sabi niya, Christ hath made us free and be not entangled again. Kumbaga bumabalik, ano po? At huwag kayong magpasakop na muli
sa pamatok ng pagkaalipin. Be not entangled again with the yoke of bondage. Kaya hindi ka lumalago because you are entangled with the yoke of bondage. Pero sana po makita natin yung provisional love ng Panginoon. Romans 3:25. Romans 3:25, a propitiation made. Romans chapter 3 verse 25. Everybody read, whom God had set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Verse 26. To declare, I say, at this time, his righteousness, that he might be just, and the justifier of him which believeth in. Yung rags, alam niyo yung rags? Yung basahan ng katuwiran natin, tinanggal ng Diyos yun. Binigyan ka ng baro. Binigyan ka ng bagong damit. At yung bagong damit na ito, nakatuwiran ni Kristo. Na nasa atin. Na dapat mag-reflect sa atin. Na dapat magliwanag sa atin. Sa buhay natin. Bilang mga tapat na sundalo ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya nga, mga kapatid, nilagay ng Diyos na siyang inilagay ng Diyos na maging pagpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Tignan niyo yung forbearance and long suffering of God, mga kapatid. Nagawa niya po ito, yung propitiation. Siya po ay naging handog. Hindi ikaw ang maging alay kundi siya ay naging handog. Pang-apat, he gave his life a ransom for many. Sabi natin, number 1, it is a passionate love. Number 2, it is a perfect love. Number 3, provisional love. Number 4, personal love. For God so loved the world. Particular ba o general? Particular. That he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Bakit personal love? He died for you. At ito yung testimony ni Pablo sa Galatians 2:20. Galatians 2:20. Galatians chapter 2 verse 20. Everybody read. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Yung I is personal pronoun, yung me ay personal pronoun pa rin. Kaya sabi niya, yung application ng personal love ay it is a particular love. According to Galatians 2:22, it is a personal substitute.
Tinawag din itong particular grace, 1 Timothy 1:15. 1 Timothy 1:15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Anong sabi ng Biblia? This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pangulo ng mga ito. Sabi ng Biblia, it was a particular grace. Kaya ang kaligtasan, nailagay ko rito, present offer. Nagkamali yata ako, ano? Ang kaligtasan ay it is a present gift. A present hope. A living hope. 2 Corinthians 6:2. Mali pa yata yung verse na ginamit ko rito. 2 Corinthians 6:2. Okay. For he saith, I have heard thee in accepted time. In the day of salvation have I succored thee. Behold, now is accepted time. Behold, now is the day of salvation. Verse 1. We then as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Yung grace of God in vain. Yung grace of God, it is not in vain. Pero yung iba, tinanggap kasi nila ito na walang value sa kanila. Kahit namatay si Kristo sa kanila, parang wala lang sa kanila. Parang hindi mahalagang bagay sa kanila. Pero ang binabagit na kaligtasan dito ay practical salvation. Na tinutukoy na it was offer for them. Promise na yun, pero ito na. Tanggapin nyo practically. Kaya sabi ni Pablo, it is, I have heard thee in accepted time. In the day of salvation have I succored thee. Sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahon ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya yung kaligtasan na tinutukoy po rito ay it was a practical salvation. Kaya ang krus ay it is hindi lang ito kasaysayan. In a practical way, it is a personal invitation. Number 5. He gave his life a ransom for all. It was a powerful love. Powerful love. He saves completely. Siya ay nagligtas. Tayo ay iniligtas. 100%. Meron bang assurance na tayo iniligtas ng Panginoon? Meron ba kayong alam na assurance? Kasiguraduhan na kayo ligtas? Ito, 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians 2:13. Everybody read, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to, hindi baga assurance of salvation yan? Amen? You are chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Nandiyan na yung practical, lumabas na. Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of the Lord Jesus Christ.
It was a powerful love. Practically, makikita natin Romans 1:16. Makikita natin yung Romans 1:16. Anong sabi ng Bible sa Romans chapter 1 verse 16? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ang tinutukoy po rito ay practical salvation. We are not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation. Meron pong kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa bawat mga mananampalataya. Mga kapatid, merong kapangyarihan ng Diyos na tayo iligtas sa mga maling aral, maling tradisyon, maling paniniwala. Kaya napakahalaga ng bagay na ito, yung kapangyarihan ng kaligtasan. Romans 5:1. Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yaman nga na may inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So we have this permanent justification. Yung justification na tinutukoy rito ay we are justified in time. Pero eternally, ay we are justified in eternity. Pagdating po ng Romans 5:1, we are justified in time. It was a powerful, it was a permanent justification. Our position in Christ. Ephesians 2:6. Ephesians chapter 2 verse 6. Everybody read. And hath raised up us together and made us sit together in heavenly places in Christ. Yan po yung ating kalalagyan, kalagayan kay Kristo. Na tayo ibinangong kalakip kay Kristo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Ephesians 4:30. Ephesians 4:30. Ephesians chapter 4 verse 30. Everybody read, and grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed. You are sealed unto the day of redemption. You are sealed. Ibig sabihin, you are preserved. Ikaw ay naselyohan. Ito yung ating eternal security. You are sealed with the day of redemption. Kaya nandun pa rin yung Holy Spirit nagseselyo sa buhay po natin. Hindi na kayo pwedeng tatak ng halimaw. Bakit? You are sealed unto the day of redemption. Yung mga reprobates sa kanila yan. Yung seal of the Lamb sa atin po yan. Sealed of the Holy Spirit in the day of redemption. We are chosen in Christ. This is our eternal security. Hindi lang kayo iniligtas, hindi lang kayo pinatawad. It secures you forever. Number 6, He gave His life a ransom for many. It was a purposeful love. Purposeful love. He did it intentionally. Hindi po aksidente yung kamatayan sa krus. Bakit? Plan before the world began. 1 Peter 1:20. Last point na po natin ito. 1 Peter chapter 1 verse 20. Who verily was foreordained. Past tense. Kailan? Before the foundation of the world. Kailan ka nakakilala? But was manifest
in His last times for you. Kanino? Who by Him do believe in God, that raised Him up from the dead and gave Him glory, that your faith and hope might be in God, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. You may now rest in peace. Totoo. Bakit yung rest in peace ba? Yung nakahilata na ng straight na ganun? Na may hiwa yung barong sa likod? Yun ang dakilang pag-asa po natin. Kaya ito po yung may layunin yung kanyang dakilang pag-ibig. He gave Himself a ransom for all. He gave Himself a ransom for many. Sabi natin kanina sa Acts 2:23, ito daw ay predetermined counsel ng Panginoon. Tinagda. It was planned before the world began. Yung iba, pag tumanggap ka, saka ka palang magkaroon ng kaligtasan. Eh di wow. Eh sabi ng Biblia, eternity eh. Before the world began. Not the day you accepted Christ. Purpose revealed, yung layunin ay na-revealed, pinakita kay Pablo. Ephesians 3:2-3. Ephesians chapter 3, verse 2 and 3. Konting tiis na lang mga kapatid sa ating tribulation. Ephesians 3, verse 2 and 3. If ye have heard of the dispensation of grace of God which is given me to you ward, how that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Ano ba itong mystery na ito? Ano ba itong misteryo na ito na sinasabi ni Pablo sa dispensation of the grace of God? Ano ba ito? Tingnan po natin sa 1 Timothy. Kung hindi ako nagkamali. 1 Timothy 3:16. Everybody read. Ito po yung mystery. It was revealed to Paul. And without controversy. Great is the mystery of godliness. Ano yung mystery of godliness? God was manifest in the flesh. Justified in the spirit. Sin of angels. Preached unto the Gentiles. Believed in the word. Receive up into glory. Na yung Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nahayag sa laman. And the word was made flesh. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was with God, and the word was God. Sabi ng John 1:1. Ito po yung mystery of godliness. Ito po yung mystery of Paul. Ito po yung purpose na inireveal kay Pablo, na yung mystery of that dispensation of Christ is the incarnation of Christ, that God was manifest in the flesh, na siya yung Diyos, na siyang nagkatawang tao. And now He is the proclaimed gospel ng 1 Corinthians 15 verse 1-4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture. Meron pong kasulatan na nagpapatunay na talagang si Kristo ay namatay ayon sa kasulatan. Verse 3, and He was buried, and that He rose again that third day according to the Scripture. Ang krus ay it was not a tragedy. Ang krus ay hindi trahedya. Ano ba ang krus? Ang krus ay it was a divine strategy of grace. Kaya ngayong umaga, no one love you this much
Walang nagmahal ng ganitong katindi sa atin. It's not the world. It's not religion. Not even yourself. And that is only Jesus. Tapos tayo ng Galatians 2:21. Everybody read Galatians 2:21. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in. Hindi ko niwawalan ng halaga ng biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Pero si Kristo, hindi siya namatay ng walang kabuluhan. Namatay siya ng may kabuluhan dahil sa inyo, dahil po sa atin. Kayun po yung mystery of Christ, yung biyaya ng Diyos na nasa atin. At nawa, itong mensahe na ito ay naging blessing po sa atin. He gave His life a ransom for many. Number 1, it was a passionate love. Number 2, it is a perfect love. Number 3, it was a provisional love. Number 4, it is a personal love. Number 5, it was a powerful love. And number 6, it was a purposeful love. Nawa, mga kapatid, ngayong umaga, pinagpala po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.